Mateo Kapitulo 12. Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo, at nangagutom ang kanyang mga alagad, at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita nito ng mga Pariseo ay sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat." Datapwat sinabi niya sa kanila, "Hindi baga ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y nagutom at ang mga kasamahan niya? Kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Diyos at kumain siya ng mga tinapay na handog na hindi matuwid na kanin niya, ni ng mga kasamahan niya, kundi ng mga saserdote lamang. O hindi baga ninyo nabasa sa kautusan kung papaanong sa mga araw ng Sabat ay niniwawalang galang ng mga saserdote sa templo ang Sabat at hindi nangagkakasala? Datapwat sinasabi ko sa inyo na dito ay may isang lalong dakila kaysa templo. Datapwat kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat." At siya'y umalis doon at pumasok sa sinagoga nila. At narito, may isang tao na tuyo ang isang kamay, at sa kanya'y itinanong nila na sinasabi, "Matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat upang siya'y kanilang maisumbong?" At sinabi niya sa kanila, "Sino kaya sa inyo na kung mayroong isang tupa na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat ay hindi baga niya aabutin at hahanguin? Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa? Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat." Na magkagayo sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." At iunat niya, at napauling walang sakit, na gaya ng isa. Datapwat nagsialis ang mga Pariseo at ang nagpulong laban sa kanya, kung papaanong siya'y maipapupuksa nila. At pagkahalata ni Jesus ay lumayo roon, at siya'y sinundan ng marami, at kanyang pinagaling silang lahat. At pinagbilin niya sa kanila na siya'y huwag nilang ihayag, upang matupad ang mga sinabi sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, "Narito ang lingkod ko na aking hinirang at minamahal ko, na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isa sa kanya ko ang aking espiritu, at ihahayag niya ang paghuhukom sa mga hintil. Hindi siya makikipagtalo ni sisigaw, ni maririnig man ng sinuman ang kanyang tinig sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang tambong gapok, at hindi papatayin ang timsim na umuusok, hanggang sa papagtagumpayin ang paghuhukom. At aasa sa kanyang pangalan ang mga hintil." Na magkagayoy dinala sa kanya ang isang inaalihan ng demonyo, bulag at pipi, at kanyang pinagaling. Ano pat ang pipi ay nagsalita at nakakakita. At ang buong karamihan ay nangagtaka at nangagsabi, "Ito kaya ang anak ni David?" Datapwat ang marinig ito ng mga Pariseo ay kanilang sinabi, "Ang taong ito hindi nagpapalabas ng mga demonyo, kundi sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo." At pagkaalam niya ng mga iniisip nila, ay sinabi niya sa kanila, "Ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Ang bawat bayan o bahay na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. At kung pinalalabas ni Satanas si Satanas, siya nababahagi laban sa kanyang sarili, papaano ngang mananatili ang kanyang kaharian? At kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, ang inyong mga anak sa kaninong pamamagitan siya'y pinalalabas?
Kaya nga, sila ang inyong magiging mga hukom. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. O papaano bagang makapapasok ang sinuman sa bahay ng malakas at samsamin ang kanyang mga pag-aari, kung hindi mo na gapusin ang malakas? At kung magkagayoy, masasamsaman niya ang kanyang bahay. Ang hindi sama sa akin ay laban sa akin, at hindi nag-iimpok na kasama ako ay nagsasambulat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipapatawad sa mga tao. Tatapot ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sinumang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapot ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya, kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. O pabutihin ninyo ang punong kahoy, at mabuti ang bunga niyaon. O pasamain ninyo ang punong kahoy, at pasama ang bunga niyaon. Sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay, at ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay. At sinabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom, sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Na magkagayon nagsisagot sa kanya ang ilan sa mga eskriba at mga pariseyo, na nagsasabi, Guro, ibig namin makakita ng isang tanda sa iyo. Tatapot siya'y sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalo niya ay humahanap ng isang tanda, at hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ng tanda ng propeta Jonas. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatya ng isang balyena ng 3 araw at 3 gabi, ay gayon din mapapasa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Magsisitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Ninibe na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan sapagkat sila'y nagsisipagsisi sa pangangaral ni Jonas. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng timugang na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan sapagkat siya'y nanggaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Tatapot ang karumaldumal na espiritu. Kung siya'y lumabas sa tao ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayo, hindi niya babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko, at pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na, at nagagayakan. Kung magkagayo, yumayaon siya na nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya, at siya'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa sa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Samantalang siya'y nagsasalita pa sa mga karamihan, narito, ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay nakatayo sa labas, at ibig niyang siya'y makausap. At may nagsabi sa kanya, narito, ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay nakakatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Ngunit siya'y sumagot at nagsabi sa kanya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? At iniunat niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito, ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit